Kapag pinag-uusapan ng retirement, madalas ganito ang tanong natin. Magkano ba ang kailangan kong ipunin bago ako mag-retire? 1 milyon ba? 3 milyon? 5 milyon? O baka 10 milyon? Pero may mas importanteng tanong. Paano ko sisiguraduhin na hindi mauubos ang pera ko habang buhay? At dito nagiging interesting ang libro ni Suze Orman, ang Ultimate Retirement Guide for 50 Plus. Ang guide na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ipon ng malaking retirement fund. Mas malaking bahagi nito ay tungkol sa kung paano gagawing steady at sustainable ang retirement income habang isinasaalang-alang ang expenses, investments, family obligations, inflation, market downturns at ang posibilidad na mabuhay tayo ng mas matagal kaysa inaasahan. At kahit nakabase sa US retirement system ang maraming specific example sa libro, may mga principles dito na pwedeng pag-isipan at i-adapt sa Pilipinas. Kaya sa video na to, pag-usapan natin ang 10 pinakamahalagang lessons mula sa The Ultimate Retirement Guide for 50 Plus ni Suze Orman at kung paano natin maintindihan ang mga ito bilang mga Pilipinong naghahanda para sa retirement. Lesson number 1, huwag hintayin ang retirement bago magplano. Ang retirement planning ay dapat ginagawa habang nagtatrabaho ka pa. Hindi kapag 60 ka na, hindi kapag malapit ka nang mag-resign, at lalong hindi kapag wala ka ng regular na income. Sa guide, kabilang sa mga pangunahing hakbang ang paggawa ng retirement plan habang nagtatrabaho ka pa at pagkontrol sa mga utang at expenses. Bakit? Dahil habang may income ka pa, meron kang pagkakataong gumawa ng adjustments. Maaari mong bawasan ng utang, dagdagan ng savings, dagdagan ng investments, at higit sa lahat, malalaman mo kung sapat ba ang magiging retirement income mo. Kaya habang may trabaho ka pa, dapat nasasagot mo na ang tanong, saan manggagaling ang pera ko kapag wala na akong sweldo? Lesson number 2, huwag sirain ang retirement mo para suportahan ng lahat. Ito ang isang lesson na sobrang relevant sa Pilipinas. Maraming Pilipinong tumutulong sa mga anak, magulang, kapatid, at minsan pati apo. Walang masama sa pagtulong. Pero may warning ang guide. Huwag mong tulungan ang lahat hanggang sa ikaw naman ang mawala ng financial security. Pinapayuhan ng libro ang readers na tingnan kung magkano ang kanilang financial support sa mga kapamilya at kung ang tulong ay tunay na pangangailangan o gusto lamang. Isipin mo, ngayon ikaw ang tumutulong sa anak mo. Pero pagdating ng retirement, wala kang sapat na pensyon o savings, baka baliktad naman ang mangyayari. Ikaw na ang mangangailangan ng tulong sa anak mo. Kaya minsan, ang pagsasabi ng hindi ngayon ay paraan para hindi maging financial burden sa pamilya mo bukas. Lesson number 3, isama ang bahay sa retirement plan. Kapag retirement na pinag-uusapan, iniisip natin SSS, Pag-ibig, MP2, stocks, savings, pero minsan nakakalimutan natin ang isa sa pinakamalaking financial decision, ang bahay. Hindi sapat na tanungin kung fully paid na ba ito. Tanungin din, kaya ko pa ba itong i-maintain? Kaya ko bang bayaran ang mga recurring expenses? Practical pa ba ito habang tumatanda ako? At kung malaki ang housing expense, kakayanin ko ba ito kapag wala na akong salary? Isa sa mga konseptong tinatalakay sa guide ay ang pag-isip kung ang current living arrangement ay makakatulong o makakapagpabigat sa retirement. Kasama rito ang posibilidad ng pagbabago ng tirahan upang mabawasan ang gastos. Kaya minsan, ang pinakamagandang retirement strategy ay hindi isang investment. Baka ang kailangan ay bawasan ng malaking gastos. Lesson number 4, magplano na parang mabubuhay ka ng matagal. Ito ang napakahalagang mindset. Huwag mong isipin, siguro hanggang 75 lang ako. Sa retirement planning, mas delikado ang maubusan ng pera habang buhay ka pa kaysa magkaroon ng sobrang pera sa huli. Sa guide, sinabi ni Orman na dapat planuhin ang retirement income na parang maaari kang mabuhay hanggang 95 o kahit 100. Halimbawa, nag-retire ka sa 60. Kung umabot ka ng 95, 35 years yon. 35 years na kailangan mong bayaran ng pagkain, bahay, utilities, healthcare at iba pang expenses. Kaya hindi sapat ang may 5 million ako. Ang mas magandang tanong, gaano katagal kayang suportahan ng 5 million ang lifestyle mo? Lesson number 5, pag-retire mo, kailangan mo matutong bayaran ng sarili mo.
Ito ang isa sa pinakamagandang concepts sa libro. Habang nagtatrabaho, salary to savings to investments. Pero kapag retired, investment plus benefits to income to expenses. Ibig sabihin, ibang financial problem na hinaharap mo. Hindi ka na lang nag-iipon. Kailangan mong gumawa ng system para makakuha ng steady at reliable income mula sa naipon mo. Maraming tao ang magaling sa accumulation. Ang tanong nila, paano ako makakaipon ng 5 million pesos? Pero hindi nila iniisip, kapag may 5 million na ako, paano ko ito gagamitin sa loob ng 25 o 30 years? Magkaibang problema yun. Lesson number 6, alamin ang totoong gastos mo. Ito ang isa sa pinaka-practical na lesson. Bago mo malaman kung magkano ang kailangan mong retirement fund, kailangan mong malaman, magkano ba talaga ang gastos ko? Hindi lang pagkain, kuryente, tubig at bahay. Isama rin ang insurance, medical expenses, repairs, gifts, travel, at iba pang gastusing hindi nangyayari bawat buwan. Ayon sa guide, maraming tao ang nag-underestimate ng kanilang spending dahil nakakalimutan ng mga irregular expenses. Kaya kung gumagastos ka ng 30,000 pesos bawat buwan ngayon, huwag agad isipin na 30,000 din ang kailangan mo forever. Maaaring magbago lifestyle, maaaring tumaas ang healthcare cost, at maaaring magkaroon ng expenses na hindi mo ngayon napapansin. Retirement planning starts with knowing your real expenses. Lesson number 7, huwag umasa sa isang source ng retirement income. Sa framework ng libro, may 3 pangunahing building blocks ng retirement income: government benefits, pension income, at investment income. Para sa Pilipinas, hindi natin kukopyahin ng literal ang US system. Pero pwede natin gamitin ang principle. Halimbawa, SSS o GSIS plus ibang reliable income plus investments. Maaaring kabilang dito ang savings, pag-ibig, MP2, bonds, stocks, REITs o iba pang investments depende sa sitwasyon mo. Ang objective ay hindi magkaroon ng napakaraming investment. Ang objective ay magkaroon ng sapat at diversified na sources ng retirement income. Lesson number 8, magkaroon ng pera na hindi mo kailangan galawin kapag bumagsak ang market. Imagine, nag-retire ka na, may investment portfolio ka, tapos biglang bumagsak ang market. Pero kailangan mo ring bumili ng pagkain at magbayad ng bills. Kung lahat ng pera mo ay invested at wala kang liquidity, baka mapilitan ka magbenta habang mababa ang presyo. Kaya isa sa mga pangunahing recommendations sa guide ay ang pagkakaroon ng cash para sa living expenses. Binabanggit nito ang humigit kumulang 2 taon ng living expenses bilang cash reserve. Hindi ibig sabihin na 2 taon ang universal rule para sa lahat ng Pilipino. Ang mas mahalagang lesson ay magkaroon ng buffer para hindi ka mapilitan magbenta ng long-term investments sa maling panahon. Ang cash reserve ay hindi lang para kumita. Ito ay para magkaroon ka ng breathing room. Lesson number 9, huwag totally iwan ang growth investments. May opposite problem naman. Kung lahat ng pera mo ay nasa cash o sobrang conservative investments, may inflation risk. Kung tatagal lang 20, 30 o kahit 40 years ang retirement mo, kailangan mo ring isipin ang purchasing power ng pera mo. Sa investment checklist ng guide, binibigyan din ng diversification, low-cost index funds at ETFs, stocks para sa long-term growth at high-quality bonds. Pero may mahalagang qualifications. Ang investment mix mo ay dapat yung kaya mong hawakan kahit bumagsak ang market. Dahil walang silbi ang magandang investment strategy kung sa unang crash ay mag-panic sell ka. Kaya ang goal ay hindi lamang pinakamataas na return. Ang goal ay return na kaya mong panindigan. Lesson number 10. Ang goal ay hindi malaking retirement fund, kundi retirement fund na hindi nauubos. Ito ang pinakasama rin ng buong guide. Imagine may 2 tao. Pareho silang may 5 million pesos. Pero ang isa ay gumagastos ng 600,000 pesos bawat buwan. Ang isa ay 300,000 pesos lang. Parehong 5 million ang starting point. Pero ibang-ibang sustainability ng retirement nila. Kaya hindi sapat na sabihin, may 5 million pesos ako. Kailangan mong malaman magkano ang gastos ko, magkano ang reliable income ko,
Magkano kailangan kong kunin mula sa investments? Gaano katagal ko kailangang suportahan ang sarili ko? At ano ang mangyayari kung bumagsak ang market o tumaas ang inflation? Sa guide, tinatalakay ang conservative withdrawal approach at binabanggit ang humigit kumulang 3% initial portfolio withdrawal para sa mga malapit nang mag-retire. Pero hindi ibig sabihin na 3% ang magic number para sa lahat. Ang tunay na lesson, kailangan mo magkaroon ng withdrawal strategy. Kung pagsasama-samahin natin ang 10 lessons mula sa The Ultimate Retirement Guide for 50 Plus, makikita natin ang retirement planning ay hindi simpleng mag-ipon ka ng malaking pera. Mas tama itong isipin bilang retirement income plus investments minus expenses minus risk. Kailangan mong malaman magkano gagastusin mo, magkano ang reliable income mo, magkano kailangan manggaling sa investments, gaano katagal mo kailangan suportahan ang sarili mo. At ano ang mangyayari kapag bumagsak ang market, tumaas ang inflation, magkasakit ka o mabuhay ka ng mas matagal kaysa inaasahan. At may isa pang importanteng lesson mula kay Suze Orman. Walang iisang retirement plan na tama para sa lahat. May taong mas comfortable sa stocks, may taong mas conservative, may taong gustong magtrabaho ng mas matagal, at may taong gustong mag-retire ng mas maaga. Ang mahalaga ay naiintindihan mo ang consequences ng strategy mo at kaya mong panindigan ito. Kaya ang tunay na goal ng retirement planning ay hindi ang maging pinakamayaman na retiree. Ang goal ay magkaroon ng sapat na income, sapat na assets, kontroladong expenses, at protection laban sa mga problemang pwedeng sumira sa retirement mo. Dahil ang magandang retirement ay hindi yung pagising mo araw-araw na iniisip, sana kasya ang pera ko. Ang magandang retirement ay yung masasabi mong may plano ako, alam ko kung saan manggagaling ang pera ko, at alam kong pinaghahandaan ko ang future ko. At yun ang isa sa pinakamahalagang lessons mula sa The Ultimate Retirement Guide for 50 Plus ni Suze Orman. Pero tandaan, ang libro ay nakabase sa US retirement system, kaya ang specific rules tungkol sa Social Security, Medicare, 401, IRA at iba pa ay hindi dapat direktang kopyahin bilang Philippine advice. Ang pinakamahalagang kunin natin ay ang mga principles at i-adapt ang mga ito sa SSS, GSIS, Pag-ibig, MP2, PhilHealth, insurance, savings at investments dito sa Pilipinas. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa pamilya, lalo na sa mga magulang at kamag-anak na malapit na sa retirement. Dahil mas madaling maganda habang may oras ka pa kaysa maghabol kapag wala na.